Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa mga awit, kabanata 14, talata 1. Yan. Ang sabi po dito, wala namang Diyos ang sabi ng hangal. Ito ang palagi nilang katwiran. Kaya naman ngayon ang kanilang buhay kakilakilabot at kasuklam-suklam. Masasamang gaway kanilang libangan, wala nang matuwid, wala na isa man. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Dito mga kapatid, ay pinapaabot ng ating Panginoon na ang isang tao na nagsasabing walang Diyos ay itinuturing na hangal. May isang tao na sumigaw na walang Diyos. Akala niya magtre-trending siya. Akala niya sisikat siya. Bigla niyang naisip na walang Diyos. Akala niya siguro bago lang ito, na may taong nag-claim na walang Diyos. Pero may kita natin, noon pa mang una, may mga tao na talaga nagsasabing walang Diyos. At kinukonsider nga sila ng salita ng Panginoon na mga hangal. At ito yung palaging katwiran ng mga taong gumagawa ng masama. Pero sa atin, kaya nga mostly sa atin, di ba, sa mga Pilipino, kapag may mga taong gumagawa ng masama, o nanloloko ng kapwa, nagnanakaw, nandaraya, pumapatay, nananakit ng kapwa nila, gumagawa ng masama sa kapwa nila, ilalapastangan yung kalikasan, o ano pa man na hindi magagandang mga gawain. Mostly ang sinasabi ng tao, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Kasi kahit may batas ang lipunan, kung ang tao walang takot sa Diyos, lalabagin lang ng tao yung batas ng lipunan, diba? Yung batas ng isang bansa. Kahit ano pang ka-stricto yan, diba? Kahit may matindi pa yung penalty niyan, kapag ginawa mo yung bagay na yon, pag lumabag ka sa batas na yon, pag ang tao ay walang takot sa Diyos, gagawa at gagawa ng ano yan ng kasamaan, diba? Pero ang taong may takot sa Panginoon, makakasigurado ka na hindi lalabag sa batas yan. Kasi una, may takot nga sa Diyos. Di ba? Kasi ang utos ng Panginoon na sumunod tayo sa pamunuan. Di ba? Sa gobyerno. Kung ano may mga patakaran, dapat tayong law-abiding citizen tayo. Di ba? So, magkakaroon ng kaayusan. No? Magiging maganda yung isang lipunan kasi bakit? Kasi nga ang bawat tao ay mayroong takot sa Diyos. Ba, may kita mo nandun yung respeto, yung pagmamahalan, yung pag-uunawaan, yung pag-iintindihan, diba? Yung pag-aayos kapag may mga sigalot. Kasi bakit? Kasi bawat isa mayroong takot sa Panginoon. Isipin mo na lang yung isang lugar na walang Diyos na sinasamba, walang Diyos na kinatatakutan. Mapipicture mo agad di ba? Kung ano, gaano kagulo, kadilim, nakakapangilabot yung mga nangyayari sa lugar na yon. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, kakilakilabot at kasuklam-suklam yung mga ginagawa ng mga taong walang takot sa Panginoon. Yung paggawa ng masama, yun ang kanilang libangan, di ba? Maka mo yung libangan nila. Paggawa ng masama. Yun ang pastime nila. Ibig sabihin, yun ang nagiging enjoyment nila. Yun ang nagpapasaya sa kanila. Yung paggawa ng mga bagay na hindi maganda. Yung mga bagay na masasama, mga bagay na nakakaperwisyo, nakakasagabal, at nakakadulot ng sakit ng ulo ng isang lipunan. Pero siyempre, pag ang tao naman ay may takot sa Diyos, yung kanila naman, libangan is paggawa ng mabuti. Yung pagtulong sa kapwa nila, pakikipagkaibigan,
yung mga bagay na maganda. Siyempre, pag may takot ka sa Panginoon, ang iniisip mo yung mga magaganda at mabubuti. At dahil sa takot natin sa Panginoon, at kinikilala nating may Diyos, ito yung nag-guide sa atin. Ito yung pumipigil sa atin na gumawa ng masama. Kasi alam natin, may Diyos na nakakaalam ng ating mga ginagawa. May Diyos na nagbabantay. May Diyos na magpaparusa. Na alam natin, kahit walang nakakakita ng ginagawa natin, merong Diyos na 24 hours, 24/7 na nagmamasid sa bawat isa sa atin. So walang makakatakas sa paningin ng Diyos. Kaya nga, kahit yung mga anak natin, pag nakakagawa ng masama, di ba? Sinasabi agad natin sa kanila, masama yan. Pagkagalitan ka ni Lord. Doon pa lang, di ba? Nagtatanim na tayo ng yung tamang moral na kompas, no, sa kanila. At siyempre, yung takot na yun, yung takot na may paggalang. No? Hindi siya yung takot ka na dahil malupit ang Diyos, hindi ganon. Yung takot na may pagrespeto at paggalang sa Diyos. Na ayaw nating masaktan yung damdamin dahil sa ating respeto sa Kanya, ayaw nating masaktan siya. Ayaw nating gumawa ng masama sa paningin niya. Diba? Ganun din sa mga magulang natin eh. Diba? Dahil may respeto tayo sa mga magulang natin, yung mga anak, nagsisipag. Diba? Doon sa tahanan nila, sa bahay nila. Naglilinis, nag-iigib, tumutulong sa mga magulang. Kasi bakit? Kasi nandun yung respeto eh. Takot sila sa magulang nila, hindi dahil na mapapagalitan sila o ano pa man, kundi dahil nire-respeto nila. At maganda yun. Kasi bakit? Kasi pag nire-respeto mo, yung paggawa mo ng mabuti, pag nakasanayan mo yun, madadala mo kahit sa outside, sa tahanan mo. Nagkakaroon ka na ng magandang pag-uugali, magbuting asal, kasi doon yun na-develop sa loob ng tahanan. Na sinasabi doon, na hangal sa tingin ng Diyos. Kasi ang iniisip lang nila, yung benepisyo ng kasamaang ginagawa nila ngayon. Diba? Kumikita sila ng pera dyan. Diyan sila nasasiyahan sa paggawa ng masama. Kaya sila nagiging hangal kasi ang iniisip nila na parang wala ng katapusan. Walang sisikil sa kanila, walang magpaparusa sa kanila. Sabi pa nga ng iba, di ba? Hindi naman daw kasalanan kung walang nakakita at hindi ka nahuli. Pero pag nahuli ka, di may kasalanan ka. No? Yun ang inaano ng iba. Kaya makikita mo yung kahit yung pangangatwiran nila ay talagang balintuna, di ba? Baluktot. Masasamang gaway kanilang libangan. Wala nang matuwid, wala na isa man. Siyempre, ganun talaga. Kaya nga tayo susumikap na mabuhay ng matuwid, gumawa ng mabuti, kasi nga, alam kasi natin na may Diyos eh. Alam natin na kapag gumawa tayo ng masama, merong consequence yung mga bagay na ginagawa natin. Na kapag gumawa tayo ng masama sa mundong ito, makatakas man tayo sa batas ng mundong ito, pero hindi tayo makakaiwas sa batas ng Diyos. Kaya kapag ang tao gumagawa ng masama, namumuhay sa kadiliman, namumuhay sa kasakiman, nagpapakita lamang ito ng isang taong yan ay walang Diyos sa kanyang buhay. Kasi hindi gagawin yan ng mga taong kumikilala at may takot sa Diyos. So yun lamang mga kapatid, na nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.